First time natin sa Vietnam Airlines. Grabe, ito yun naman yung ceiling. Vietnam is giving, ha? Vietnam Airlines. Welcome to Cam Ranh International Airport. Grabe, first impression ko, ang liwanag. O, diba? Here's the lobby. This is 100 plus lang eh. 150 yata. 1 kilo na. Ayan, kayo na. Napawawa ko dito sa room natin na nabook. Xin chào mga ka-wonder! Andito pa rin tayo sa may Ho Chi Minh, Vietnam. So, andito tayo sa isang restaurant na kung saan nagbebenta sila ng pho. So, actually, naka-order na tayo. Yung pho is parang national dish nila. So, isa siyang noodle soup. Ayan, tapos may beef, ganyan. Tapos yung price range nila dito sa pinuntahan natin, malapit lang to sa accommodation natin na Felix Hotel. Siguro mga 2 minutes walk lang. So malapit lang talaga, 'di ba? 24 hours open to. And ang presyo nitong in-order natin is 80 Vietnamese dong. Meron na tayong ito, pho, tapos may beef na siya. Papakita ko naman siya sa inyo mamaya. Pero yung pinakamura nilang basic nilang pho is nasa 70 Vietnamese dong. So most probably mga 140. So kapag hindi nyo alam i-convert, i-multiply nyo lang siya sa 2 para in peso. Kumari ito is 80 Vietnamese dong. So times 2, so mga 160 pesos na ito. Pakita ko yung laman niya. So ito na yung mismong pho. Natikman ko na siya kanina, yung sabaw niya ang sarap. May beef, ganyan. Tapos ito yung noodles niya. Tapos pwede nyong lagyan ng bean sprout. Ito, kasama na rin to kapag o-order kayo. Laging kasama yan. Order nyo dito. Ayan. Tapos, ito, meron silang lemon dito. Tapos, may chili. Tapos, ito, mga dahon-dahon. I think this is, ano ba to? Cilantro? Hindi ko lang sure kung ano yan. Pero, nilalagay din yan dito sa pagkain natin. Tapos, kung gusto nyo pa ng mas maanghang, pwede nyo lagyan ng ng sriracha. Or, kung depende, kung kulang yung alat, pwede nyo lagyan ng parang, ano nila, toyo. Meron naman sa kilid nila. Okay, so, lagyan natin ng mga dahon-dahon. Hindi ko alam kung anong dahon to eh. Ayan lang natin. Nilagyan ko na siya ng bean sprout kanina. Tapos, ito. Try naman natin tong, I think lemon to. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting chili. This one is chili. Ayan. Na-miss kong mag-pho. Grabe. First time nating mag-pho. Kasi nung sa food tour natin, hindi pho yung kinain natin eh. Bumoway yata yung pangalan niya. Tapos, lagyan natin tong, ayan. Kaya sobrang healthy ng mga tao dito, tsaka slim yung katawan nila kasi ganito yung mga kinakain nila. Mga healthy food, di ba? Hindi bihira lang magka-fast food. Though may, alam nyo ba, may Jollibee dito sa may Ho Chi Minh. Nakakatawa, di ba? Tapos try natin lagyan ng, I think this one is sriracha. Para siya sa pampalasa. Look at that! Woo! Konti lang kasi baka di naman natin makain ito sobrang anghang. So, ngayon naman, imimix na natin. So, big serving naman. Kung mahina kayong kumain, I think good for 2 na siya. Pero kapag medyo malakas kayo, tas gutom kayo, perfect na tong, perfect na tong meal na to. Ayan. So, pag di ka nakakain ng pho sa may Vietnam, parang hindi ka rin nag-Vietnam. Yun yung parang kapag nag-Iloilo ka, pag hindi ka nag-Bat Choy, parang hindi ka nag-Iloilo, parang ganun. Kasi doon originated. So, dito naman sa Vietnam, ang nila, national dish nila ito, pho. Ang lambot ng noodles. Yung sabaw, medyo natikman ko yung medyo anghang. Pero, lasang-lasa ko yung broth niya na kasi based doon nga sa food tour natin, pinapakuluan kasi nila talaga yung sabaw nito ng ilang hours. Parang minimum is 6 hours yata. Tapos try naman natin tong ito. I think, hindi ko alam kung anong dahon to. Medyo minty siya eh. Baka mint. Kasi minty. Tapos, try naman natin yung ito. Yung karne. O yung beef. In fairness, malambot naman. Makakagat mo naman siya. Panalo to. Actually, lunch ko to.
Imagine mo, ang init-init sa labas. Buti itong napuntahan natin, na Pho na restaurant is may aircon. 24/7 silang open. So, ano mo yun, okay. Tapos meron tayong ito, cartilage. Hindi ko makagat. Okay naman. Ang dami na namang magsasabi sa inyo. Ang sarap ng kain ko. Ito talaga yung nilook forward ko. Kaya rin ako nag-decide na mag-Vietnam. Dahil dito sa Pho. Actually, kumakain lang ako ngayon. Hinihintay ko lang yung oras. Nakapag-check out na tayo sa hotel. Iniwan ko yung ano ko doon, baggage ko. Tapos 3x3 pupunta na tayo ng domestic airport dito sa may Ho Chi Minh. Kasi lilipad naman tayo papuntang Nha Trang. Yung Nha Trang ano yun, coastal area yun dito sa may Vietnam. Kaya excited din ako. First time ko naman doon. Kaya ano, pare-parehas tayong masusurprise kung ano naman yung vibe doon sa may Nha Trang. I-explore natin yung coastal area nila. Meron din doon kasi yung parang magandang Vin Wonders yung name niya eh. Para siyang malaking amusement park. Pinakamalaking amusement park yata yun dito sa may Vietnam kung di ako nagkakamali. So doon tayo pupunta after natin kumain. Ang pinili ko kasi, ganito kasi yan. Pwede rin naman kayo mag-sleeper bus from dito sa may Ho Chi Minh papuntang Nha Trang. Pero it would take 8 hours. So sleeper bus talaga siya. So ako parang ayoko na ng ganun. Parang napapagod talaga ako. Parang kinabukasan parang ubos na ubos ako. So nag-decide na lang ako na mag-book ng flight. So Vietnam Airlines yung na-book nating flight. Bibigyan ko kayo ng tip kung paano makamura. So ganito, pumunta kayo sa Google Flights, search nyo kamare Ho Chi Minh to Nha Trang. Search nyo doon, lalabas lahat ng mga airlines na available. So may Vietnam Airlines, VietJet, Bamboo Airways, mga ganun. Tapos compare nyo doon sa date na gusto nyo, kung ano yung pinakamura, yun yung i-book nyo, di ba? Kung price yung ano nyo, yung kino-consider nyo. Pero ako kasi kino-consider ko yung ano din, yung parang credibility din nung airlines, ganyan. So first time din natin sa Vietnam Airlines. So yun na lang din yung binook ko. Tapos sakto pa, mura. Parang nasa around 2,100 yata, 2,100 pesos. Yung one way ko papunta sa Nha Trang from Ho Chi Minh. Tapos 1 hour lang ang yung biyahe. So yun na yung pinili ko. So, ayun, more details ng ano na to about dito sa travel natin is mamaya papakita ko sa inyo yung travel process natin sa airport dito sa domestic airport ng Ho Chi Minh papuntang Nha Trang. So, kain na muna tayo and update ko kayo later. Hi, Kawander! So, nakasakay na tayo ng Grab. We're going to the airport. So, ang pamasahe natin is 100, magkano ba to? 108 Vietnamese dong, so times 2, that is around 216 pesos. So 8 kilometers away and nasa 30 minutes yung travel time natin based dito sa maps ha. Tapos kapag pupunta kayo ng airport, may ano sila eh, parang pag pumasok kayo sa airport may automatic na 9,000 Vietnamese dong, so may 18 pesos. So sabihin mo 20 pesos na tinatap up kasi parang ewan ko, yun yung ano niya dito, nag-prompt siya. So, yun. So, total natin is, sabi mo, 120. So, mga 240 for 8 kilometers and 30 minutes na travel. So, mura talaga yung generally yung Grab nila dito. So, kung kamari, marami kayo ganyan. Good for 4 naman tong Grab. Sobrang, alam mo yun, mapapamura talaga kayo. Mapapamura. Parang mali yun. I mean, makaka-save kayo. Yun na lang, parang mas magandang pakinggan pag nagbo-book na lang kayo ng Grab. So, okay to kapag may mga kasama kayong senior, ganyan. Though, syempre, pag rush hour din, yun lang. Medyo nagkakaroon din ng build up ng traffic dito sa may city nila, city center. So, Vietnam Airlines nga yung ano natin. Tapos, nag-online check-in na ako 1 hour before your flight. Before, dapat meron ka ng naka-check-in ka na. So, 5:55 pa naman yung flight natin. So, mga 5 PM yung boarding.
maaga pa, mga 4 PM is makakarating naman na tayo doon. So update tayo pag nasa airport na tayo. Hi Ka-Wonder! So after 30 minutes, nandito na tayo sa Terminal 3 ng Tan Son Nhat Airport. So Vietnam Airlines tayo. In fairness, ang ganda ng ano nila, hotel, airport nila. Wow! Look at that! Ang ganda! So tayo, naka-check-in na tayo. Wow, grabe. Tingnan nyo naman yung ceiling. Wow. Vietnam is giving, ha. Isa to sa pinakamagandang, ayan, parang bago lang to, airport na napuntahan ko. Isa to sa pinakamagandang airport na napuntahan ko. In fairness, ang ganda. Ayun, oh. Ha. Ganda, di ba? So tayo, meron na tayong nag-online check-in na tayo sa Vietnam Airlines. So double check lang natin kung saan tayo papasok na gate for domestic. And yun na lang kasi yung ipipresent natin and yung ID natin. Syempre yung ID natin is the passport. So wait lang, magpipicture lang ako dito, sayang yung opportunity. And just like that, tapos na tayo sa yung pagpapakita nung boarding pass natin, ID, and also inspection. Grabe. Mga siguro 2 to 3 minutes lang yata tayo. Andito na tayo, pupunta na tayo sa boarding gate natin. Ayan, ganito talaga, oh. Grabe, ang ganda ng airport nila. Ayan, oh. Tignan nyo sa taas. Napakalinis. Napaka-aesthetic. Tapos yung mga upuan nila is color red. Tapos kung mapapansin nyo yung window nila, ayan, oh. Kita mo talaga yung mga tawag ito, yung mga airplanes diyan sila nakapark or nakatow. Tapos napakalinis talaga, wala akong masabi, at napakabango pa. Ayan, ang ganda nito. Bali Vietnam Airlines kasi tayo, tas nabasa ko as of May 2025 this year pa lang sila nag-operate na tinransfer lahat ng Vietnam Airlines dito sa may Terminal 3. Kaya siguro bago kasi talaga, kaya siguro alam mo yun, super pinaggastusan na ng government nila itong airport na to. Pero hopefully sa Philippines, alam mo yun, maging ganito din kaganda yung airport natin, di ba? So kung kamari nagugutom kayo, may mga cafe dito, ayan. Tapos meron ding mga food, ayan. Tapos ang gate natin is 11. Ay, 11, doon pala yung 11. Boarding na tayo. So to Cam Ranh. So yung passport and boarding pass lang yung kailangan. Thank you. Ayan na yung bus natin. Bagong bus na naman experience to dito sa Vietnam. Sakay na tayo ng bus. Wow! Vietnam Airlines. Yan. Doon tayo kasi 38 tayo. Nasa kabila. Pero ito, Vietnam Airlines, grabe. Woo! First time natin. Yay! First time natin sa Vietnam Airlines. Ang saya. So, yan yung airport ng Domestic Passenger Terminal 3 dito sa Vietnam. Tapos, ito yung sasakyan natin, Vietnam Airlines. It's Airbus, ayan, nakakita nyo, Airbus A321neo. Ganyan siya. So mas malaki yung sa Cebu Pacific na A330neo, bago yun. Hi Ka-Wonder! So nakaupo na tayo dito sa seat natin, 38D. So nasa tayo, aisle. So tour ko kayo dito sa upuan natin. Kasi first time natin sa Vietjet, kaya syempre papakita ko to sa inyo. Una is ayan yung itsura ng plane. A321neo siya. So mas maliit to dun sa na-tour natin sa Cebu Pacific. Ayan, aisle. So ganyan yung kulay ng ng kanilang mga seats. Tapos may something na design eh. Is that Lotus? Hindi ko lang sure. And also, ayan, ganyan siya. Ito sa harapan, nilagay ko na yung bag ko dyan. Tapos meron silang yung Vietjet na Vietjet, Vietnam Airlines. Tapos ito safety safety instruction lang naman ng Airbus 321. So ganun lang siya kalaki sa mostly na aircraft ng Cebu Pacific. May legroom naman. Tapos dito naman, ayan, dito sa part na to, dito yung pang-recline ng upuan. So para sa maliit ako, so okay lang, legroom.
Tapos, alam nyo ba na itong nandyan? Ito, pakita ko. Zoom ko, wait lang. Yan, itong nakikita nyo. Pwede yung patungan yan pagka maliit kayo para sa pag ilalagay nyo yung bagahe nyo dyan sa may taas. Tapos, ang napansin ko pa pala dito sa Vietjet is meron silang parang entertainment pero parang per, ano siya, parang sa bus. Parang every, I think, 3 seats yata. Kaya ganyan siya. Ayan, so nagre-ready na tayo. Ayan, so upon checking, 1 hour lang naman yung flight natin. Pero medyo na-delay lang tayo ng 40 minutes. So, ayun. Sana maging safe yung flight natin. Update ko na lang kayo pag nandun na tayo sa Nha Trang Airport. Bye-bye, Commander. Welcome to Cam Ranh International Airport here in Nha Trang, Vietnam. So, yan yung pangalan niya. Cam Ranh International Airport. So, ito yung kanilang airport. Ayan, local airport yata nila to. Tapos, mabilis lang yung flight natin. 40 minutes lang. Tapos, first time natin sa Vietnam Airlines. So, okay naman. Tapos, ang medyo ano lang dun is yung landing. Medyo, yun lang, medyo pangit. Pero, okay naman. At least, safe tayong naka-land. So, since hindi naman ito yung una nating lapag dito sa Vietnam, meron na tayong SIM card. Hindi na natin problema din ang pera dahil may pera na tayo. And wala naman tayong check-in. So, ang next agenda natin is pumunta na sa ating hotel. So, upon checking mga 50 minutes. Tapos, ang gagamitin lang natin is Grab. So, this is the exit. Ito yung airport nila. Wow! So, maliit lang siya kasi parang domestic airport lang to sa Vietnam. Ayan. So, kung makikita nyo, ayan, Bamboo Airways, Vietjet, Vietnam Airlines. Yan yung mga sikat na airlines dito sa Vietnam kapag mag-local travel kayo. So, paglabas nyo, may mga kainan din. Ayun, ang dami. Hindi natin alam, baka kung ano no, may Burger King, yan lang kilala ko. Ayun no, Burger King doon. Pero tayo, pa-exit tayo kasi maghanap tayo ng Grab or mag-book na tayo ng Grab. Hanap tayo ng kung saan yung yung pick-up location. Okay, so nakalabas na tayo ng airport. Hinanap ko lang kung saan pwedeng mag-book or mag-pin ng Grab. Ito, ganito siya sa labas. Yan. Dito, yan, para sa mga SIM card, ganyan, pero may SIM card na tayo, so wala tayo dyan. So, hanap tayo ng, saan kaya pwedeng mag-pin? I think dito pwede nang mag-pin. Ayun o, Highlands. Sige, try natin na. Ayan, so andito na yung ating Grab. So, nag-book ako sa Grab. Medyo malayo pala to sa, sa city, itong hotel nila. So, 50 minutes away and 25 kilometers away pala yung airport nila. Medyo malayo. Ang options is pwede kayong mag-Grab bike or pwede rin kayong mag-Grab car. Yeah. So, nakabook tayo and ang nabook natin is nasa around, magkano ba to? 348. So, times 2, 350. Mga 700 pesos din. Hindi ko lang alam kung babayaran pa natin yung parking niya dito sa may airport. Pero, nasa 700 pesos. Medyo mahal din kasi, imagine mo naman, 25 kilometers away. Ang layo. So, siguro may bus. Hindi ko lang siya na-research. Pero may mga bus dun sa harapan eh. Ayan o. Ayan, bus yung mga yan. Tapos, ang daming mga naghihintay dito ng mga driver din. Hindi ko lang alam kung sila, may hinihintay ba sila or something. Pero yung mga bus na yan, di ko lang talaga na-research kung paano pumunta sa may city mismo ng Nha Trang. So, hinihintay lang natin yung ating Grab car. Hi, Kawander! So, after 1 hour touchdown dito sa may Nha Trang Center. Grabe, first impression ko, ang liwanag. Tignan mo. Ayan, time check tayo. It's 8:30 sa gabi. Pero buhay na buhay yung yung vicinity ng hotel natin. Actually, nasa harap na tayo ng hotel. Meron pang bike nga mga ganyan para i-tour kayo dito siguro. Tapos napansin ko kasi nasa coastal area tayo, maraming akong nakitang mga seafood restaurant. So, actually nasa harap na tayo ng hotel natin. Ito yung hotel natin. Alana
Natrang Beach. Ayan o, hanggang doon sa taas. So tara, check-in muna tayo para makakain muna tayo. And ano ba? Makasettle down tayo. Uy, parang unsosyal ng hotel natin, oh. Look, oh. O, diba? Here's the lobby. Ang hotel natin. Hi, Ka-Wonder! So, finally, naka-check-in na tayo dito sa hotel natin sa Natrang. Grabe, napawaw ako pagpasok ko. Napawaw ako dito sa room natin na nabook. Ayan, top recommended kasi ito sa Klook. Kaya, binook ko na to. Kaya, okay din yung mga recommended ni Klook. Top rated siya. Pero, mamaya ko kayo, utang ko muna to. Mamaya ko kayo iro-room tour kasi time check tayo. It's... Ayan, 8:44 na ng gabi, hindi pa tayo kumakain ng dinner, hindi rin tayo nagmerienda, kaya nagugutom na ako. At excited ako na nakita ko yung mga street dyan sa may Natrang, dyan sa pinaka-main area, na maraming mga kainan. So, kain na muna tayo, tapos utang ko yung room tour. Yan yung ini-next natin. Tara! So, nakalabas na tayo, yan yung hotel natin, Alana Hotel here in Natrang. Tapos, hanap tayo ng mga makakainan natin. So, ito yung mga nakikita ko dito. May mini mart. Ito parang, ano siya, convenience store. Kasi ito marami ako nakitang mga spa around the area. Tapos, itong ano itong mga to. I think restaurant din to. Steak and pasta. Ayan. Tapos, ito is, mini mart. So, kung may mga hinahanap kayo dito, yan, pwede kayo ditong bumili. Maganda yung location ng ano natin, in fairness, ng hotel natin. Meron pa nga silang mga ano, mga luggage. Tapos dito is mga ito mga ano, seafood. Ayun o, seafood. Ayun o, meron silang crabs. Fairness, ayun o, may lobster pa nga o. Grabe. So dito pwede kayong kumain. Welcome the Coral Ants. Tapos grabe ang lively. Ito, natutuwa ako dito. Tignan mo yan. Parang may pa-bike. Tapos, itutour kayo siguro around dito sa may main street nila. Dito sa may ano. Kasi doon, beach na yun doon eh. Sa malapit dyan. Siguro mga 50 meters away lang na lakaran. So, siguro mga 5 minutes walk, beach na. I wonder, so, napag-decidean ko. Dito lang ako sa harapan. Siguro mga naglakad lang ako ng 1 minute kumain. Dito tayo sa Coral Ants. Ang daming mga foreigner na kumakain. So, siguro masarap. Tikman natin, di naman natin to lugar, kaya talagang kailangan subukan na lang natin. So, itong The Coral Ants, nagsiserve daw sila ng traditional Vietnamese food, Mexican food, Italian food, ayan. So, pakita ko sa inyo yung menu. Pakita ko yung menu. Ayan o, ito yung menu nila, The Coral Ants. So, nagre-range siya sa mga chinek ko na kanina siya. Pero may mga soup, mga 50, ganyan. Tapos, yung iba is 100, ganyan. Vietnamese dong yun i-times 2 nyo na lang para ma-convert nyo. Kunwari, sample tayo kasi ito mga hindi siya Vietnamese food May mga seafood sila, kunwari ito. Itong ganito, yung ganyan na grilled tiger prawn with steamed rice, pag 1 kilo nasa 500 VND, so sa 1,000 pesos. Pero pwede naman half lang yung orderin ninyo. Tapos meron ding mga ganito, yung mga yung mga ganyan. Tapos tahong nasa 97 VND siya. So most probably times doon nyo lang yan, mga 200, parang ganon. Ayan, may mga ganito rin sila, mga crabs, ganyan, seafood. Tapos nakita ko kanina may mga pasta pa sila So depende sa orderin nyo. Meron din silang mga pizza. Kamari, itong pizza na to. Isang pizza nasa 165 VND. So siguro mga, magkano ba to? 350 pesos. Di ba medyo naman, okay naman siya. Okay yung presyohan nila, hindi siya sobrang mahal. Tapos, hindi rin siya sobrang mura. Nasa valid naman yung pricing nila. So, check muna tayo ng menu and order tayo. So, dumating na yung isang order natin. This is hot pot. Nagki-crave kasi ako ng seafood na soup. So, meron siyang shrimp, may mga parang halaan, may isda pa. Grabe to. Tapos may mga gulay din siya. Para siyang sinigang na may noodles. Sana hindi siya ganun kaanghang. Tapos, magkano ba to? 150 VND. So, nasa 300 pesos. Ayan, para makasup lang tayo. Tara, kain muna tayo. Okay, it's tikiman time.
Soup muna tayo. Yeah, oh my God, ang sarap. Gusto ko yung gantong flavor. Yung ano, yung hindi manghang pero lasang-lasa mo talaga yung seafood. Parang hindi naman siya lasang sinigang. Nasa medyo may, ewan ko ba't medyo may matamis-tamis akong natitikman na may konting asim lang. Yeah. Parang ganon. Tapos ito, try natin tong isda muna. Okay muna. Lambot. Alam niyo ba kung anong klaseng ano to? Seafood. Ayun. Wow. Oh, our oyster. So, baked oyster siya. Dumating na. Grabe. Ayan oh. This is 100 plus lang eh. 150 yata. 1 kilo na. So, pwede na rin. So, lagyan na natin siya ng ito, lemon. Ano kaya itong nasa tabi niya? Ito. Hindi ko lang sure. Tapos meron silang ganito. Yan, sorry. Na-distract ako sa ano. Oyster. Ito yung tanong ko. Alam niyo kung anong klaseng ano to? Seafood. Ayan o, ganyan siya. Pag kinlose mo, ganyan siya. Tapos, ganito yung itsura niya. So, yan. Tikman ko ha. Parang first time kong kumain ng ganitong seafood. Para siyang tahong. Parang ganun yung lasa niya. Ito naman. Ayan. Ibang seafood naman, yung halaan naman. Ang sarap. May mga gulay-gulay siya. Yan o. Ang sarap. Try naman natin yung noodle. Okay. Well, may noodles na kasama. Para may carbs din tayo. Grabe, medyo ang haggard ko na. Buong araw na tayo kasi nagta-travel eh. Piling ko yung nagpatamis. Yung ano, yung mismong pangalan nito, noodles niya, medyo matamis-tamis siya. Tikman natin ang shrimp. Ang pinaka-ayaw ko lang talaga pag kumakain ng seafood na ganito, yung shrimp. Mahilig ako sa shrimp pero mayroon magbalat. Huwag na natin kainin yung ulo. Para papak-papak lang tayo. Here. Alam nyo ba kung paano mag-identify ng fresh na ganito, na shrimp? Kapag binalatan mo tapos humiwalay ka agad siya, ayan, indication yun na fresh siya. Fresh siya. Lasa pa lang, fresh na fresh. Kung natitikman nyo lang yung nakakain ko, hopefully soon, kayo na rin yung makakapunta dito. Tiwala lang. Load lang kayo dyan. Kumuha lang din kayo ng pagkain nyo para hindi kayo magutom. So ngayon naman, try naman natin yung ito, grilled na oyster. Ano kaya ito? Actually, piling ko asin. So try natin lagyan. Salt and pepper yata siya. So ganito ko siya kainin. Oh my God, ang sarap. Sarap. Lasang dagat. Tapos meron pa silang nilagay na green sa ano. Actually para siyang spring onion. Sa ibabaw, tingnan mo. Salt and pepper nga to. Itong black and puti. Lagay natin siya. Sarap. Ngayon naman, medyo nahirapan ako siyang i-ano eh. Titinidirin ko na lang. Ayan. Kabot. Sarap. Grabe. Kung naghahanap ka ng seafood place dito sa Vietnam, Nha Trang, kailangan yung puntahan tong Nha Trang. Grabe, ang sarap. You know?
Sarap, 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 sarap. Grabe, nagkamay na ako. Maganda dito sa restaurant nila. Meron naman hugasan doon. So, food trip lang talaga tayo. Bawi-bawi tayo ng kain kasi naglakad tayo ng malayo ngayon. Itong drink ko naman, in-order ko, pineapple smoothie. So, this is 35 Vietnamese dong. So, mga 70 pesos. Oh my God. I think sulit to. 70 pesos. Real fruit na talaga. Hindi siya yung parang ano, yung parang may, alam mo yun, yung parang powder. Ito talaga, sinake talaga nila. So, sarap. Pineapple juice. Pineapple shake, 35 BND. Sarap. Tapos, order pa tayo ng tiger prawn. Look at that. So, this is half kilo. Nasa 250 Vietnamese dong. So, mga 500 pesos total na. So, kung dalawa kayo, actually, ang dami na nito. Gusto ko lang talagang mag-mukbang ng seafood ngayon at ipakita sa inyo na mura ang seafood dito sa Nha Trang. Kaya ito, isa to sa must-try activity here in Nha Trang, kumain ng seafood kasi coastal area sila dito sa may Vietnam. So, meron silang lemon dito, may gulay, tas may rice na rin siya. So, lagyan lang natin ng lemon to lahat. Kasi mumukbangin naman natin to lahat. Yan, dyan lang kayo, nood-nood lang, ganyan. Kumuha na rin kayo ng pagkain nyo kasi matugutom kayo for sure. Yan, so unahin na natin to. Look at this, tiger prawn. So, naka-barbecue stick siya. So, ginrill naman nila to. Kakamayin ko na sa mga masiselan dyan, sana ano, maintindihan nyo ako, ang hirap kumain kaya ng seafood ang hindi nagkakamay, di ba? Look at this. Look how fresh is it. Yeah, sarap. Grabe. Ayan. Kayo din. Grabe. Sarap. One more. Kayo naman. Pagbalatan ko muna. Sobrang fresh. Ayan o, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag dumidikit yung balat niya, ibig sabihin yan, either frozen or matagal na siya, hindi na siya fresh. Ito, isang ano pa lang o, ganyan lang o. Natatanggal talaga siya yung balat niya ng parang pusa. Ganyan lang o, yan o, natanggal ng buo. Yun yung indication na fresh yung seafood. Ayan, kayo na. Oh my God. This is really good. Chop, chop, chop. So next natin yung soup. Kung ayaw nyo ako nakikita kumain, move nyo na lang. Kasi di ba meron pa tayong, may utang pa ako sa inyo, yung room tour natin, tas yung recap ng mga nangyari ngayon. Maya maya. So siguro ita-timelapse ko na lang to para mabilisan lang. And just like that, nakabalik na tayo sa ating hotel. Grabe, sobrang sarap nung food. Grabe, kung seafood lover kayo, pumunta kayo dito sa Nha Trang. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung total na bill natin, nasa around 600,000 Vietnamese dong. So, nasa mga around 1,000 plus. So, good na. Goods na talaga yon. Anyway, andito na tayo sa ating room dito sa may Alana Hotel, Nha Trang. So, i-room tour ko na kayo, finally. So, tara. Magsimula tayo syempre, sa door. So, pagpasok nyo, meron ditong mirror. Ayan, full-length mirror yan. Tapos, dito nilalagay yung keycard. Tapos, dito yung controlan ng ilaw. Ayan. Tapos, dito sa right side, makikita nyo is meron ditong toilet and bath. So, nandito yung ating sink. Tapos, may provided naman silang hand wash. And this is the mirror. And dito yung water closet. Andyan, meron namang bidet. And dito sa kabila is may tissue. Tapos, dito yung shower area. Ayan, hot and cold shower provided with shower gel and shampoo and conditioner. Pang honeymoon to, alam niyo kung bakit. Tignan niyo naman, oh, see-through.
Kitang-kita, ayan yung bed natin, no? Tapos glass lang to, ito. Pero don't worry, kapag magkakaibigan naman kayo or hindi kayo, ka-close, ganyan, pwede nyo pa rin i-close yan. Pag maliligo kayo, meron naman silang provided curtain dito. Tapos i-close nyo lang ng ganyan. Ayan, yan, parang ganon. Tapos magka-close na. Tapos, yan. Proceed na tayo sa main bedroom natin. Yan. So, this is our bed. It is a king superior king size bed. Grabe, ang laki, ang lawak. Pagpasok ko nga kanina, sabi ko sa inyo, nagulat talaga ako ang lawak ng room natin. So, dito sa side, meron tayo ditong side table. Nandyan yung kanilang telephone. Tapos, ano ba itong meron dito? I think parang coffee book about sa Alana Natrang Beach Hotel. Tapos ito, meron sila kasing sariling coffee shop. So kung may order kayo, nandyan lang to sa may ground floor, malapit sa may reception area. Tapos ang maganda dito, meron pa silang pailaw. Ayan oh. May kung gusto nyong magbasa pa na pwede nyo itutok sa may sa may higaan. Tapos, overlooking, yan yung sinasabi ko kanina. Nandyan tayo kanina, di ba? Yan yung ating shower and andun yung ating sink. Yan. Kitang-kita. So, yan. Ito yung yung sinasabi kong curtain na pwede nyong i-cover up. Tapos, dito naman, sa harapan, syempre, meron tayong flat screen TV. Syempre, pinapanood natin yung vlog natin. Sa Bangkok yan. Panoodin nyo kapag pupunta kayo ng Bangkok. Tapos, another dito, meron tayo ditong mirror again. Tapos, dito, kung mapapansin nyo, meron tayong, meron dito? Wow! May water, ganyan. Tapos, mini fridge lang to. And, ayan, wala namang laman to. Anyways, dito naman tayo sa side na to. Meron sila ditong parang, ayan, maliit na, upuan. Kung manunood kayo, tapos may mini table din para sa mga food nyo. Siguro, drinks, yan, pwede nyo ilagay. And also, dito naman tayo sa side na to. Andito ang working table. Tapos may pailaw. Tapos I think parang menu nila to sa restaurant nila. Ayan o, pwede kayong magpa-room service. And dito may provided na mga coffee. Yan, complimentary water. Meron ding electric kettle. And the best part talaga dito, dahil kaya ko binook din to, is this view. Tignan nyo. Meron tayong glass dito. Actually, full length ba? Ayan, half ng wall is glass. Tapos, overlooking view to. Ayan o. Ayan yung highway, kung makikita nyo. Tapos, nandoon yung beach. Bukas makikita natin yan pag umaga. So, ito na mismo yung ating room. Napakalawak ng room natin dito sa Natrang. Alana Hotel, dito sa may Natrang. Yan. Discuss natin yung details. Tapos dito meron tayong bathrobe. Ayan o, Alana bathrobe. And may mga para sa mga coats nyo, hangers. Tapos may provided silang slippers. Yung slippers nila I think pwedeng iuwi. Ganyan. Tapos ito is para sa laundry. And ang maganda dito, meron pa silang, ayan o, weighing scale. Para makikita natin kung ilang kilo yung natin, binigat natin. Tapos, hindi ko rin to na-videohan. Wait lang. Meron tayo ditong hair blower. Tapos, ano ba itong meron dito? Mga toiletries. Hindi ko to na-video kanina. Nandito yung clean towels. Ayan. So, itong room natin is na-book natin via Klook. And gumamit tayo ng discount code na WonderJKlook for up to 5% discount. Alam nyo kung magkano natin to na-book per night. This is only 1,900 pesos. Good for 2 packs. Tapos, hindi lang yan. Free pa ang breakfast. Grabe. So, kung dalawa kayo, sabihin mo na lang, most probably mga 900 pesos per night. Tapos, ganito na yung room nyo. Napakalawak. Maaliwalas. Feel na feel mo talaga na, alam mo yun, nasa hotel ka, talagang maganda siya, and may view pa tayo, mapapakita kayo yan bukas. So, maganda rin yung location, so i-book nyo na ta sa Klook kapag pupunta kayo dito sa may Natrang. Anyways, recap tayo ng nangyari today. Grabe. Today is a very long day, nanggaling tayo ng Ho Chi Minh. Tapos, bumiyahe tayo, pumunta tayo sa kanilang airport, sa may Tan Son Nhat Domestic Airport. Tapos, first time nating sumakay ng Vietnam Airlines. Yan, maganda rin yung experience natin. Kahit quick lang, pero at least flag carrier or flag airlines nila yan sa Vietnam. Kasi kaya nga Vietnam Airlines, parang
siguro Philippine Airlines, parang ganon din siya. Yung katumbas niya dito sa Vietnam, parang ganon. Tapos, first time din natin dito sa Nha Trang, kaya alam mo yun, sobrang bago lahat tong na-experience natin ngayon. Kaya sobrang thank you Lord sa na-experience natin today. Kahit medyo nakakapagod man, pero yung experience ibang-iba talaga. Ibang-iba talaga yung binibigay niya sa aking lakas kapag nakaka-experience ako ng mga bago. Ito talaga yung hinahanap ko eh. Hindi yung, kasi 'di ba minsan kasi paulit-ulit tayo, kung paulit-ulit yung pinupuntahan mo, ganyan. Hindi ka nag-i-enjoy na. Alam mo yon, yung iba siya talaga eh kapag yung may bago ka rin na-discover, ganyan. So, excited na akong i-explore ang Nha Trang tomorrow morning. Ayan, marami tayong mga na-book na sa Klook na activities, like meron tayong paramotor, tapos meron din tayong pupuntahan na pinakamalaking amusement park ba? Parang ganun. Parang park dito sa may Vietnam. Dito lang yan sa Nha Trang, Vietnam. And excited din ako makita yung beach mismo nila. So, siguro dito na natin i-end ang vlog na to. Kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, make sure to hit that subscribe button and also like mo na tong video na to para mas ma-recommend pa tayo ni YouTube. So, salamat po sa lahat ng mga nanonood ng ating channel, and kung nakaabot ka na sa series ng part ng episode ng series na to dito sa Vietnam natin, thank you talaga sa mga panonood nyo, and mag-comment lang po kayo dyan sa comment section kung may questions kayo or may mga napansin kayong ayaw nyo, ganyan. Try nating i-improve pa or may suggestions kayo, ganyan. Just comment down below, a-acceptan natin yan and pag-aralan natin para mas mag-improve pa tayo pare-pareho. Gusto ko ng healthy environment dito sa channel natin. Gusto ko hindi lang yung gusto ko yung nasusunod. Siyempre, pati yung, alam mo yun, yung mga suggestions nyo is natitake in consideration natin. Pag may mga questions kayo na urgent, chat nyo ako sa my socials ko, like sa Facebook, Instagram, or TikTok. Mas updated ako dyan daily. So, this is Wonder J saying bye-bye mga ka-Wonder, and see you sa next episode natin ng Vietnam series natin. Ingat po kayo sa mga travels nyo. Bye-bye!